This is the game na hinayaan ng TLPH na piliin ni Lancy yung kanyang Dark Magician. But the question is, will this Dark Magician be enough to equalize the series? Or will this be TLPH one step closer to another win? Malalaman natin yan. Casters, go get 'em! At dito na nga natin malalaman kung match point na ba para sa Team Liquid Philippines o makakabawi pa ba ang Phoenix Army ng TNC Pro Team. Welcome to game number 4 ng ating finals of the lower bracket between TNC Pro Team and TLPH. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Ano bang pwede natin ma-expect dito sa ating early game? Well, isang hero ang maganda nga natin tignan. Lunox na ni Lancy. Ayun na yun. Lunox na ni Lancy. Lunox na ni Lancy. Get out! Alam na ng mga tao yan no? And at this point, saktong pahinga lang muna tayo sa ating bakbakan between TNC and Team Liquid. Men, ilang araw nating actually nakita ng TLPH. As much as they want to maximize the Fredrin para yung frontline na defense is nag-convert into actual damage. Ang dami nilang pokes. Yun nga yung binagay ni Josh kanina. May combo pa ng Airstrike, yung Gatot. Unliton, basically yung habol ng TLPH. Kaso, medyo one-dimensional yung kanilang lineup. Yun yung advantage ng TNC. Even if magkaroon sila ng disparity or disadvantage sa mga teamfight, yung pressure ng Joe side lane, yun yung medyo wala silang sagot. Ibang klase rin kasi yung mobility and damage na nabibigay ng isang Joe side lane. And apart from that, no, yung makikita nating DPS mula kay Lancy mamaya on this Lunox, granted na hindi agad siya mapitas makikita talaga natin na bumabakat yung damage. We already saw that, and speaking of bumabakat, pare, medyo masakit si OM. Level 2 pa lang ay nabigwasan na yung Joe. Yun naman yung advantage talaga kapag traditional marksman ka over a fighter jungle, yung poke damage mo sobrang taas, 'di ba? And ngayon kasi na wala pang ultimate si Benny Cutie, hindi pa ganoon ka hindi pa ganoon katindi yung threat na kaya niyang ibigay against that Granger. So far nagkakaroon lamang tayo ng mga poke downs, no? Tahimik ang Land of Dawn, wala pa namang nagbibigwasan ng napakalaki. Konting trade-ups lamang at sa tingin ko ay masaya dito si Zaida on this season siya na wala masyadong nag-i-invade sa loob ng kanyang jungle. Pero si Trimar ang uunahin. Naton agad. Ay! Hindi nga lang tumama yung appraiser slot mula kay Carl. Na-push. Oh my God, tinapatan ni Carl yung appraisal strat. Hindi ko alam kung man-kamali siya ng direction pero nabush din kasi yung Arlot. And hindi tatama yung kanyang appraisal strat. Wow. And what a micro-maneuver mula dito kay Trimar. At boom! Final slash gagamitin para ma-distress dito si Carteezy. Meron pang kasunod. May follow-up damage naman. Pero there's strike. Bumagsak ang mga buhay dito ng TNC. Yung nag-initiate. Sila pa yung tumugin. But Zaida will secure the turtle against 3 members of TLPH. Wow! Sumusugod. Sinusubukan niyang crossover pero inaputan pa rin siya ni Sanford. And look at this. OHEP nagkakat na ng lane dito sa gold lane. Kakaiba mga maneuvers ang ating nakikita pero after all of the happenings na nakita natin ay lamang na nga ang Team Liquid ng 1,000 kontra TNC. Yeah, even though nagkaroon ng mess-up doon, muntik pa nga mapunish ng todo si Carteezy. Actually namatay siya pero malaki yung nakuha ng TLPH. Pabalik. This time around, TNC, medyo okay na sila sa nangyari kasi kahit namatay yung Reason Shin, siya pa rin naman yung nakuha yung ng pagong. So, ang habol lang naman ng TNC dito is equal footing ng early game. Kasi pagdating ng mid-game, dun talaga sila aarangkada and dun sila makakahanap ng mga potential trades. Mukhang at this point, naghihintay na lang ng mga objective fights ang parehas na kupunan. Wala tayong nakikita ng mga off-tempo ng mga plays, pare. Laging may timing ang lahat! Sububok nga lang ng tech charge pero pinurify. Ang kaso nga lang enough pa rin ang damage ni Lancy. Ito yata yung rason bakit di dapat ibigay. Ibang klase talaga yung damage. Ganun kasakit. Kaya nilang mag-burst down ng isa. At yun yung snowball na inaabangan ng side ng Team Liquid Philippines. So, ng TNC rather, na makapag 2-0 dito si Lancy. And kaso nga lang, no, si Zaida ata ay nahihirapan ngayon mag-farm. Dito na rin granted na pumapasok sila Sanford paminsan-minsan sa loob ng kanilang jungle. And of course, yung kaguluhan din na binibigay ni JP. Silip muna tayo sa ating Infinix in-game equipment. Papunta na sa Hunter Strike dito si Jason Shin. At medyo ito yung nakakatuwa. Kahit Fred rin si Carteezy, pare nakakasabay siya sa pagpa-farm ng Jason Shin. Nakita na natin to numerous times no regular season na kahit normally lalamang dapat sa gold earned ang isang assassin over the Fredrin dahil may kakayahan siyang pumatay kahit mag-isa siya. Pero pinakita ni Carteezy na kaya niyang sumabay dun sa gold na nakukuha ng mga assassin na nakakalaban niya kapag siya ay naka-Fredrin now. For the turtle, naghahanda na ang TLPH pero si Chakno hawak na yung isang push, yung gitna ng mapa.
Oo. At itong purple buff ay makukuha din naman ni Carl TZ. Ang purple buff na ito, ang turtle na ito, ay mukhang paglalabanan ng dalawang kupunan dahil nakapwesto na rin si Benny Cutie. Zyda already at the side of this turtle at magkikita ng dalawang jump in pero si Zanzi! Naipit na si Sanford! Pinarsa ng mabilis! Si JP din sumunod sana. AOG lang palayo. All to zone the members of TNC para makuha ng liquid yung turtle. One for turtle ang naging trade up natin doon. At sa tingin ko, no, kahit ba namatay si Sanford ay yung pa rin naman ang trabaho ng isang XP laner. Magpakamatay para makuha ang objective Yes. ng iyong mga kupunan. Matapang ulit si Carl TZ dito. Wait, taunt para kay Chakno. Pero para lang i-counter yung aggression, nandyan si JP nag-aabang ng kanyang unbreakable. Final slash na tumama kay Carl TZ. Dalawa ngayon yung kalaban din ng Chakno ay naiipit pa. Pero airstrike. Kaso nga lang napakaganda ng Earthen Rampart na yun para pagkiilin. Pero si Sanford ay papasok. Nandyan na yung Land Smasher, Land Shaker. Lancy makakatakas with that flicker. Trimar ay naging numero ng Sky Piercer na magmumula sa TLPH. At isa lang ang bumagsak. TNC Pro Team loses Trimar. And for TLPH, hawak pa rin nila ang 1,000 lamang. Kaya kahit maraming ginagawang micro moves dito yung TNC, again yung TLPH, ang number one talagang asset na meron sila dito is yung Apex Predator. Naaharangan yung mga damage dealers. So kahit may mga mistakes sa positioning, kahit magaganda yung mga moves dito ng TNC, wala kasing conversion. Wala yung damage na papatay sa mga front lines ng TLPH. And yung front line natin. Ooh! What a dodge mula dito kay Sanford. Chakno expends yung tectonic charge. Makikita niyo si JP dito sa Pixel Brush. Pero sakto din lang naman, no? 40 seconds pa lang naman bago lumabas ang pinakauling pagong ng larong ito. Aabot pa yung ultimate dito ni Chakno. In fact, may flicker pa nga siyang hawak during that time. Equal pa yung cooldown ng Retribution ni Zyda and even yung pag-spawn ng Turtle. So technically ay aabot naman dahil isasayaw at isasayaw ng TNC. Susubukan nilang i-delay yung pagmamadali ng TLPH. Carl TC, matapang lang sa doon na mag-i-invade. Alam niya rin na wala pang panggagalingan ng damage para i-burst down sa OHIP gets a turret down. Yan, TLPH, medyo masaya sila sa kanilalagay nila sa game. Sila yung leading pagdating sa mga objective fights. But TNC, they are finding trades. Benny Cutie daw, magde-decide siya na sumama dito. Iko-contest nila yung pagong laban sa TLPH. Sinuzone lang ni JP. Itong si Trimar, si Chakno ay nandun nakatingin sa Turtle pero may makikita si Benny Cutie doon sa may bandang LMB. Susugod na ngayon ng TLPH. Oh, wow! Getting down with a final slash mula kay Trimar. Pero may better S na gumibitawan ng Nut Shake at may ibig siya sa gitna. no! May ton pa at si Lancy pero makakagamit siya ng Order of Prayer. Pero may AOC para ilang makatakas ngayon dalawang tutumba sa TNC. Malinis na execution mula sa Team Liquid Philippines, baiting out so many ultimates mula sa TNC. Yeah, may disconnection din between Trimar and Chakno. And I think hindi rin tumama yung stun mula kay Trimar. Mali din siya ng direksyon. Buti nilang nana si Benny Cutie to clear out the minion wave. Pero Zyda nakikipaglaro. Landshaker flicker stun! Tapos nandun bigla yung Parsa para magbigay ng damage. Ganun lang kabilis. Mamberverse ang TLPH. Kasi hindi tapos. Nandiyan pa si Carl. Susugod pa siya sa likod. Pero makakapag-flicker out si Chakno. Look at the Feather Air Strike coming in from Sanjay. Pero high IQ play mula dito kay Trimar. Pero Cutie nag-aarap ng angulo pero mukhang hindi naman ata nila itutuloy. Teka lang, Trimar makakaalis at mukhang makakadepensa naman ang TNC. Yeah, sinusubukan ng TNC na pigilan yung mga objectives, yung mga push, yung aggressive plays ng TLPH. But I don't think it's the right play. Kailangan nilang humarap ng tradesmen kasi so far wala silang nakukuha sa mapa. And even if madali mo yung TLPH, napatay na kasi nila yung YSS. Yan lang naman yung extra kukuha ng resource sa mapa. As long as wala si Zyda, yung TLPH, wala silang pake sa mga side lanes. All pressure is in the mid. Kung nasan yung Fred rin, nandoon yung laban. Kumbaga parang ang nangyayari hanggang kailan na magre-react na lang yung TNC. Yun nga eh. Diba? Kailan sila pupwersa ng teamfight? Kasi sa totoo lang, kaya naman nila eh. Nandiyan si Chakno. Even Benny Cutie can initiate and even Trimar. Kumbaga, puwersa nila yung teamfight sa ibang lugar ng mapa. Huwag nilang sundan yung teamfight na hinahati ng TLPH. Lalo kapag nauuna sila sa posisyon kasi ang lugi talaga sila dito is kailangan nilang mahanap yung Parsa ni Sanji. And even though final slash nila yung mga frontline targets, ang dami kasing follow-up. So kailangan TLPH yung naghahabol. Pero so far, TNC yung humahabol. At saktong-sakto, no, Lord is up. Ito ang pinakaunang Lord ng larong ito. Medyo malayo si Benny Cutie para mag-contest doon sa lapang iyon. Brilliance ay mabibait out na rin mula dito kay Lancy pero magagamit naman ng Feather Air Strike. Here comes Trimar. Dalawa! Final slash. Si Sanji lang yung naging
target. Ngayon may ipit siya. May mga bala pa manggagaling kay Oheb. Ngayon si JP ang nasa gitna. Kasabay na lang ni Carl TZ. Tinatangke lang nila yung That's it. damage na magmumula sa TNC. Ngayon may AOG. Pero hindi nakabutan itong si Trimar. Si Lancy nga lang naipit doon. Isa pa si Jack na may ipit pa dyan. And si Carl TZ. Sinozone lang itong si Zaida. Lahat ng parte kinokontrol ng Liquid dun sa Clash. At nahati na naman nila ang TNC and they capitalize taking the turret. At mukhang yung Lord ay sisimula na rin ng Team Liquid Philippines at wala at ang kakayanan ng TNC na makapalag dito. Yeah, even though pasok naman sa keys to victory yung gusto nila mangyari, no? Yung control sa may middle lane. I think this is one of those times na if you're TNC, you don't follow that route kasi pwede mong dalhin yung pressure sa side lane. Pero if because of that, Neymar attempted a team fight, a skirmish in the middle lane, naka-ready yung TLPH. And again, naging problema na naman yung AOG, yung bagsak ni Sanji. Even though na-force yung wings by wings mula doon sa Parsa. Ang problema kasi, once na pumasok na yung lapu-lapu, nagtatakbuhan yung damage dealers ng TNC. Tapos pagkaipit pa yung mga mage or even the jungle, ay alam natin na talagang compromise talaga ang TNC Pro Team when that happens. At ngayon for Team Liquid Philippines, itutuloy nila ang kanilang pagpupush dito. May Lord na nagmamarcha sa top lane at sa mid lane naman ay pwede nilang i-shop ito. Magpapadala sila ng 3 miyembro sa mid at 2 naman sa may bandang ibaba. Protektado si Sanji at pati na rin si Oheb. Pero nandito si Chaknu, naghahanap ng anggulo. So na yung classic objective push ng TLPH. Very good control on the side lanes. 3 waves. Yung hawak na dito with the pressure. Good, pero na-strike mula kay Sanji na zone yung damage dealer. Final slash pa mula kay Trimar para lang pigilan yung gustong gawin ni Carl TZ. 50% HP. Aray ko, Pero yung mga bala mula aray kay ko Oheb, naman. paisa-isang kinakalabit ang gatilyo ng barel. At mapapaatras at mapapaalis si Chakmo may Lord sa itaas. Sosoro. At doon, susugod ang mga members ng TLPH. Sanford. Wait lang. Nakakadepensa pa at nakakapag-clear wave ang TNC. Liquor is available para dito kay Sanford pero mukhang hindi niya ipapato ang kanyang Landshaker for now. Makakadepensa naman ang TNC Pro Team. Walang inhibitor turrets na makukuha ang Team Liquid. Yeah, hindi nila kailangan mag-rush na wala na yung mga holy shields. Ngayon, ang pwedeng gawin ng TLPH is gamitin itong 90 seconds ito habang wala pa yung Lord na linisin yung jungle resources. And ganoon na nga yung nangyari dito, bantay sarado lahat. Pero Scarla, Si Carly naipit doon sa 5 miyembro ng TNC. May mga ginagawang setup. Sipa para kay Sanford. Hindi tinuloy yung second phase ng Wave of Dragon ngayon. Ang TLPH na susubok Sanford. pabalik. Tinaman ang phase sa side itong si Trimar. Naging Sky oy. Piercer numero. May tech charge mula kay Chakno. Sa likod, gusto ni Benny Cutie na kumuha sana ng kill. Pero di na makabunan. Saita! Ang TC Papi na immortality. Lancy ang kukuha ng kill. Hindi diretso mga members ng TNC. Unti-unti. Yung from Lancy. Getting away on the process. Shutdown and a triple. Pero papatayin din sa ni JB para double. Naging 3 sa 3 yung palitan. Kukonsil palayo ang TLPH. At hinahanap na nga ni Sanji dito si Zaida. Tatama ang isang feathered airstrike pero makakatakas with a traceless. And even with a 6,000 gold lead kanina ay nakatrade ang TNC. ganda nung tiis ni Chakno. Sabi niya, hindi, wait lang. O may maganda ng may maganda ng tectonic charge kanina pero mas pinili niya yung pinakamagandang tectonic charge. 4 yung tinamaan niya and that allowed TNC to finally punish TLPH. Even though maganda yung coverage ni Sanford with the bravest fighter sa likuran, nung nag-turn na siya kay Trimar, nawala yung nantatakot sa 3 members ng TNC. Kaya naman nakapasok si Zaida, nakapasok si Lancy. And finally, nakuha nila yung mga targets na gusto nilang mapatay. And ngayon, malaki ang problema ng TLPH. Even though 5,000 ahead sila, nagkaka-farm na yung TNC and may damage na si Lancy. But this is still a problem for the side of TNC na yung upcoming Lord ay lamang pa rin ng bahagya ang Team Liquid Philippines. Yes, may damage. Pero ang tanong ay makakalapit pa sila sa Lord na ito. Si Zaida, JP nasa harap. Pero there's like Nancy. Brilliance, pero low HP. Lancy ka, munti ka na doon pero makakatakas pa naman. Labanan para sa Lord. Hawak pa rin ni Carl TZ. Yan in a retribution para lang kunin. Lancy's gonna go down. Tech shot sa dalawa. May mga susugod pa. Pero si Chakno ang unang nawala. Benny Cutie ay tutumba na rin. 3 men down from the Phoenix Army. At hindi pa tapos ang Team Liquid na rumagasa. Hindi pa tapos ang Team Liquid na humabol pa. Tumatakbo si Zaida. Sanji! Mukhang reunion ata. Ito yung dati niyang mga kasama ngayon. Pinapalik siya mismo. Zaida is low. Hinahabol pa rin ni JP. Hinahabol pa rin ni Oheb. May mga bala. At tinamaan ng isa. And it's a killing spree for Oheb. May Lord pa sa gitna. Oh my goodness, TLPH, that Lord dance once again. Even though nagfalter yung AOG mula kay JP, si Sanford men, yung panggugulo niya na naman
sa likuran, hindi nakalapit yung TNC and pati na rin si Lancy na punish. Wala yung order of presence, wala siyang trigger nung time na yun. Kaya naman free kill para kay Lapu. Ngayon sa gitna yata ang punterya ng Team Liquid Philippines. Sumusubok dumiretso. Wow! 5 miyembro. Final slash mula kay Triman. Wow! Epic Tech Charge pang kasunod mula kay Chakno. Ngayon si Sanjila 1 HP. Wala makahapon sa kanya. Pero Wait! si Triman para tapusin ang misyon. Ngayon si OM na ipin. Benny! May sipa mula kay Benny. May immortality pa siya. Pero nililigtas lang siya ni Cartesian ni JP. Ngayon tutumba. Tower! Tumatawarlak pa. Si Sanford na mismo gusto niya nang tapusin pa. Dahil magdedire-diretso. Oh, Zaida! Pero dinedepensahan pa rin. Nandyan si Trimar at si Zaida para subukan ng pigilan pa. Ang no way. pagkaragasa. Pero sabi ng Team Liquid Philippines, isa na lang ang kailangan nila. Match point para sa Team Liquid Philippines. A close game towards the late, pero nanaig pa rin